mga binibini. Napakalaking karangalan na narito si Matron Gu. Para sa aming ahensya, ito ay isang napakalaking karangalan. Maaaring malinaw na alam ninyong lahat ang kahalagahan ng pagpili natin ngayon. Ang maging pandaigdigang mukha ng mga produktong Gu para sa ina at anak. Ito ay isang pagkakataong mag-angat ka agad ng iyong buhay. Ilagay. Bilog at mabilog ang balakang. Malapad ang balakang. Mas makinis pa ang kutis kaysa sa sariwang tokwa. Hindi ko inakala na ang training center ninyo para sa mga modelo ay may ganitong uri ng talento, talagang perpektong katawan para magbuntis. May pag-asa na ang angkan ng mga Gu. Mukha ng produkto? Ang ganda! Tang, buti na lang nalaman ko na nahihirapan palang magkaanak ang pamilya Gu. Espesipiko silang naghahanap ng babaeng madaling magbuntis. Sa unang round ng kompetisyon, pisikal na pangangatawan lamang ang titingnan. Sa ikalawang round, medical report ang pagbabasehan. Kailangang ganap na dalisay at walang bahid. Kaya ngayon, ipinahahayag ko ang resulta ng unang round ng pagpili. Kailangan talaga akong mapili para may pera na upang palitan ang libingan ng mga magulang ko. Ang posisyon bilang asawa ng pamilya Gu ay siguradong akin. Unang pwesto, Su Ruan Ruan. Ikalawang pwesto, Lin Mani. Salamat sa ahensya at sa mga guro. Sisikapin kong mabuti. Isang probinsya ng Jologs. Bakit siya? Ako lang ang karapat-dapat na Hoy, Manny, ano sa tingin mo? Si Suruan Ruan na probinsyana? Hindi kaya talagang mapipili bilang endorser ng Gucci? Siya pa. Karapat-dapat pa ba? Ang babaeng magkakaanak para kay Boss Gu. Ako lang ang dapat. Pero siya ang may pinakamataas na score sa pagsusuri. Ano naman ngayon? Para siguradong walang palpak. Inilagay ko ang buong ipon ko. Pinaghirapan ko noong medical examination. Nakuha ko ang dugo ni Suruan Ruan. At mula sa malayo, pumunta ako sa Miaojiang. Espesyal para sa kanya, nagtanim ng uod na mag-ina, kaya hindi lang siya mabubuntis ng biglaan. Patitibayan pa na magdadalang tao siya. Pinakamababa ng pinakamasamang lalaki. Basta ang anak na uod na ito kumagat sa kahit na sinong lalaki. Si Suruan Ruan ay mabubuntis agad ng anak niya. Oo, basta mapabuntis si Suruan Ruan. Mabuntis ng anak ng pulubi. Kaya, ang kanyang pangalawang pagsusuri, tiyak na matatalo na siya. Ipinahahayag ko ang pagpili. Sa pagkakataong ito, ang huling nagwagi ay Lin Man Ni. Ano? Hindi ba ako ang dapat? Su Ruan Ruan. Nagtataka ka pa? Buntis ka, alam mo ba? Napakabata mo pa. Ganyan ka na hindi nag-iingat sa sarili. Sayang, noong una, napahalagahan pa kita. Buntis? Pero hindi pa nga ako nakakalapit sa lalaki. Paano posible yon? Hindi totoo yan. Huwag kang magsinungaling. Ang kailangan ng Gu Group ay isang endorser na may malusog na imahe at mabuting asal. Sa ganyang ugali mo, gusto mo pang magrepresenta sa Gu Group? Panaginip lang yan. Hindi? Imposible to. Gusto lang nila akong lokohin. Buntis nga talaga ako. Kahit na hindi ko alam kung paano nangyari ito. Pero, ikaw ang tanging kapamilya ko sa mundong ito. Sisikapin ng nanay mo na palakihin kang mabuti. Bakit ayaw mong tanggapin? Naghahanap na ako ng tao para sa'yo. Yung babae na may pinakamataas na physical assessment score. Ako mismo ang pumili, apo. Talagang bihira ang ganyang magandang katawan para mabuntis. Basta siya lang ang... Lola, isang buhay na tao yan, hindi instrumento para magkaanak. Sa tingin mo ba, patas sa kanya ang ganyang pagtrato? Pero hawak ng pamilya natin ang energy lifeline na nag-uugnay sa Europa at Asia at mga mina at lupain sa buong mundo. Ang imperyong ito ay nangangailangan ng dugo para magpatuloy at mapangalagaan. Hindi pwedeng sa'yo magwakas ang lahi ng pamilya natin. ako na ang bahala. Huwag ka nang mag-alala. Sige na, Ze? Salamat.
Akala ko sino? Hindi ba't ito si sikat na sikat sa modeling class natin? Si Suruan Ruan? Ano? Nagkandara pa ka na ba't nagmomodelo ka na ngayon ng mother and child outfits? Buntis ka pa? Hindi mo ba gustong umakyat sa mataas na sanga ng Gu Group? Wala kang karapatang pakialaman ako. Umalis ka. Ako ang magiging future young madam ng Gu Group. Ang buong building na ito ay magiging akin balang araw. Magpakabait ka na lang. Kalimutan mo na yung nasa isip mo. Tumigil ka. Ano? Natatakot ka bang malaman ng mga tao rito na buntis ka? Huwag mong gamitin ang marumi mong isip para husgahan ang iba. Sinong nanuntok sa akin? Ikaw pa ang may ganang sabihing, marumi ako? Hoy, ganda. Tumigil ka. Bitawan mo siya. Walang hiya ka. Lalabanan kita. Tingnan natin kung matapang ka pa. Nababaliw ka na ba? Bitawan mo ako. Tumigil kayo. Kuya Cheng Yuan, narito ka na. Kuya Cheng Yuan, kailangan mong ipagtanggol ako. Itong walang hiya na babae, siya ang nanulak sa akin. Muntik na mabali ang bukong-bukong ko. Sino ka ba? Sino ang nagpahintulot sa'yo? Natawag Siya ang pinakamayaman. Si Gu Cheng Yuan. Mas guwapo pa siya sa personal kaysa sa TV. Cheng Yuan ha? Ako to, yung Star Glory Model Training Agency. Yung nanalo sa kompetisyon para sa pagpili. Sa katawan kong ito, siguradong makakapagbigay ako sa inyo. Ikaw pala. Oo, ako nga. 6 na buwan na akong naghihintay sa inyo. Kailan ba tayo? Yung sinasabi mong pagpili na ang pakay ay para sa Gu Group ng kinatawan. Pero sa totoo lang, ay para sa maruming transaksyon. Kinansela ko na yon matagal na. Kinansala? Umalis ka na. Kapag nakita pa kitang nandito ulit, ginugulo ang mga empleyado ko. Talagang ipagbabawal kita sa buong industriya. Ginoong Gu, nagkakamali po kayo. Kanina po talaga ay... Umalis ka na. Ingat. Oo, pasensya na po Ginoong Gu. Salamat po. Okay lang po ako. Sa payat mong katawan, buntis ka, nagpapakahirap ka pa. Patay na ba ang tatay ng bata? Nasaan siya? Tawagan mo. Papuntahin mo siya rito para sunduin ka. Ang anak ko, walang ama. At hindi ko kailangan ng lalaki. Kaya kong buhayin ang sarili ko. Ang tigas ng ulo. Itong buntis na to, nakakatuwa naman. Anong trabaho ang pinunta mo rito ngayon? Pumunta ako para mag-alaga ng manok. Mag-alaga ng manok? Anong klaseng manok? Yung tipong tik-tilao. Yung manok na tik-tilao. Tek, tilaw? Oh. Pero, ikaw, buntis ka. Paano ka magiging manok? Bakit hindi pwedeng maging manok ang buntis? Huwag mo akong maliitin. Napaka-professional ko. Maging sa galaw, ekspresyon, o tibay, hindi ako nagkukulang. Ang yabang mo. Siyempre naman, matagal na akong nagsasanay. Tama na. Anong klaseng kumpanya tayo? Hindi tayo pwedeng gumawa ng ganitong kalokohan. Imbestigahan ng mabuti ito. Ayusin natin ito. Ang ugali sa Gu Corporation. Gu, Amo Gu, anong problema? Yung maternity series nyo, hindi ba't naghahanap kayo ng buntis na modelo? Modelo? Ooh, chicken costume. Hindi ba cute? Ito pala ang ibig mong sabihin. Akala ko kung ano. Suruan Ruan, ang cute-cute mo. Lampas sa mga school official. Direkta kang nakipag-ugnayan kay Amo Gu, di ba? Hintayin mo lang. Tingnan ninyo. Siya yun. Wala bang sakit yan? Mukhang napakalinis sa labas. Pero hindi mo akalain na napakabaho pala sa loob. Anong ibig niyong sabihin? Scope. Ang dalisay na diyosa ng aming paaralan, si Suruan Ruan, buntis bago ikasal. Upang manalo, nakipagtalik sa mga hurado at sponsor. Magulong buhay pribado. Hindi malaman kung sino ang ama. Namayapa na ang mga magulang. Inalagaan ng tiyang sugarol. Kaya pala noong bata pa, kaya ganyan siya kalaswa. Hindi. Kasinungalingan. Hindi ganyan. Hindi totoo. Puro kasinungalingan ito.
Amo Gu, may masamang nangyari. Ang partner natin, ang Star Glory Modeling Agency, ay nasangkot sa isang iskandalo. Nasa trending na ito. Ito para sa atin, sa paparating na New Star Plan, ay magkakaroon ng malubhang negatibong epekto. Siya pala. Sa harap, mukhang kahabag-habag. Pero sa likod, ganyan pala ang ginagawa. Sabihin mo kay Amo Wang, kung hindi niya maayos ang sitwasyong ito, kakanselahin ng Gu Group ang lahat ng sponsorship sa modeling agency niya. Sige. Hindi totoo yan! Puro kasinungalingan lang yan! Ruan, ang Star Glory Modeling Class ay opisyal na nagpapaalam sa'yo. Tinanggal ka na. Mabilis. Ipunin mo ang gamit mo at umalis ka dito. Kasinungalingan lang ang nasa internet. Hindi niyo ako pwedeng tanggalin. Tanggalin ka, isang taong walang moral. Iyon ay para panatilihin ang disiplina, linisin ang pangalan ng grupo. Umalis ka. Malinis ako! Bakit ako dapat umalis? Sige, sabihin mo nga, sino ang ama ng sanggol sa tiyan mo? Sabihin mo. Takot ka nang magsalita, ano? Mabilis, umalis ka sa training class namin. Kadiri, huwag mong dumihan ang lugar namin. Tama? Marami kang nakuha sa pagtulog, di ba? Ibahagi mo naman para makita namin. Halika, tingnan nyo. Ang modeling class namin ay mayroon palang estudyanteng walang hiya. Kung hindi mo masabi, ire-report namin ito sa pulis. Gusto mo pang mag-report sa pulis? Gusto mo bang sirain ang reputasyon ng Star Glory? Huwag mong itapon yan! Tiyuhin! Tamang-tama ang pagdating nyo. Mabilis, dalhin nyo siya para hindi madumihan ang lugar namin. Tiyuhin! Tiyay! Nakakahiya ka. Gaga, dinala kita rito para mag-aral ng modeling. Para kumita ka balang araw. Ganito ba ang pag-aaral mo? Nagbuntis ng hindi kasal at may anak ka na. Ikaw talagang gaga. Kumalat na sa buong internet. Sinasabi nilang para manalo sa kompetisyong ito, umakyat ka sa higit 100 kama ng mga lalaki. Nakipagtalik sa mga hurado. Nakipagtalik sa mga amo. Marami ka namang nakuhang pera, ah? Nasaan ang pera? Ilabas mo lahat ngayon sa akin. Ang pera ko sa part-time job, naibigay ko na sa inyo lahat. Wala na talaga akong kahit pisong natitira. Mga notes ko lang ang nasa bag. Tumigil ka sa kakadaldal. Sino ba yung hayop ang nagbuntis sa'yo? Paano siyang magbayad? Hindi ko alam kung sino siya. Walang ama ang bata. Nagsisinungaling ka pa. Kung ngayon, hindi mo isusuka ang pera at hindi mo isusuko yung lalaking bastos na yon, dadalhin ko ang mga tao para gugulungin ang puntod ng mga magulang mo. Kahit patay na sila, hindi sila makakapagpahinga. Magiging mga multong gala. Huwag ninyong galawin ang nanay at tatay ko. Kung gagalawin ninyo ang nanay at tatay ko, makikipagpatayan ako sa inyo. Ano ba talaga ang kasalanan ko? Bakit ninyo ako ginaganito? Ikaw, isang probinsya ng Pokpok. Pokpok na patay na ang mga magulang. Gusto mong agawin ang hindi naman sayo. Tapos sasabihin mong wala kang kasalanan? Dahil sa mga walang hiya mong Pokpok, nasira ang pangalan ng aming institusyon. Nahihiya kaming lahat dahil sayo. Sabihin ninyo, dapat ba siyang pagbayarin? Dapat. Umalis ka na sa training center namin. Huwag mong dudumihan ang lugar naming pinag-aaralan. Nagpapanggap ka. Umalis ka rito. Papatayin kita. Guzong, anong nangyari sa inyo? Wala. Baka naipit lang ang nerbiyos. Hindi. Ang pakiramdam na ito, parang nung nasa studio. Dumi. Lumayas ka sa aming ahensya. Dumi. Suntukin niyo siya. Suntukin niyo ng malakas. Guzong, kayo po? Ayos lang po ba kayo? Dali, lumayas ka. Dumi. Ang kapal ng mukha mong magsabing wala. Tatakas ka pa? Saan ka tatakbo? Pipigain niyo siya. Tingnan natin kung magagawa pa niya. Magpanggap at mangakit ng lalaki. Wag! Wala kayong karapatang gawin ito. Hala, Guzong, nabiktima kayo ng isang napakasamang kulam na nag-uugnay ng buhay. Kulam na nag-uugnay ng buhay? Ang kulam na ito ay pinagdugtong ng sapilitan ng inyong buhay sa buhay ng ibang tao. Parang ina at anak na magkaugnay. Nararamdaman mo rin ang nararamdaman niya. Ano? Anong gagawin natin? Ito. Wag! Bitawan niyo ako.
May dinadala akong anak. Mas mabuti pang maagasan ka para walang pabigat at hindi ka makatagal ng asawa. Sa ngayon ang may dala ng inang uod ay dumaranas ng matinding sakit. Kaya ikaw rin ay nasasaktan. Parang hindi na ako makahinga. Mabilis, tingnan mo. Anong gagawin natin? Kapag natagpuan ang may dala ng inang uod, masosolve ito. Ginoong Gu, kamakailan ba ay madalas kang nakakaranas ng pagkakapareho ng sakit sa ibang tao? Tumigil ka! Bitawan mo! Meron. May isang buntis. Ang pangalan niya ay Suruan-Ruan. Buntis? Ayan na nga, nasa iyo ang anak na uod. Ang inang uod ay nasa kanyang tiyan. Ang dinadala niya sa kanyang sinapupunan ay tiyak na iyong dugo at laman. Magkadugtong ang inyong buhay, magkabahagi sa sakit. Ano? Anong sinasabi mo? Ang ibig mong sabihin ba, magkakaroon na ng tagapagmana ang aming pamilyang Gu? Ang babaeng iyon? Ang dinadala niya ay ang magiging anak ng aming pamilyang Gu? Totoong totoo, ang uod ang gabay, ang dugo ang patunay. Ito ang magkasanggang uod, ang pinakamahalagang pagkakatali. Ginoong Gu, nalaman na namin. Ito ay si Lin Mani ang nag-post ng maling balita upang siraan si Gian Eng. Su, pinahamak niya ito. At ngayon ay inaaway siya ng marami. Ito ang magiging supling ng aming pamilyang Gu na walang ibang tagapagmana sa 6 henerasyon. Mas mahalaga pa ito kaysa langit. Kahit anong paraan, kailangan nating iligtas ito. Maghanda ng sasakyan, mabilis. Sagipin ang magiging asawa ng pamilyang Gu. Mga kaklase, dahil sa kanyang iskandalo, kinansela ng Gu Corporation ang pakikipagtulungan sa ating institusyon. Ano? Iyon ay may kinalaman sa ating kinabukasan. Hindi natin siya pwedeng palampasin ng ganito. Ngayon, ang tanging paraan para maayos ito ay papirmahin siya ng confession letter. Naaminin ng harapan ng mga iskandalong ito ay kanyang sariling gawa. Walang kinalaman ng institusyon. Siya ang may sira ng moral. Karapat-dapat siya sa nangyari. Sa ganitong paraan, Hinahamon mo pa ang pamilya Gu? Masakit ang tiyan ko. Pahintulutan ninyo akong pumunta sa ospital. Kapag kumita na ako ng pera sa hinaharap, tiyak na ibabalik ko sa inyo. Tulungan ninyo ang anak ko. Pakiusap. Cheng Juan, Masakit ang tiyan. Parang dinurog. Cheng Yuan, Walang pera. Kung wala kang pera, bakit pa kita papanatilihin? Mas mabuti pa nga na hindi kita tinanggap noon. Hayaan kang mamatay sa tabi ng kalsada. Mabilis, isulat mo ang pag-amin. Ikaw, mapaminsala. Bilisin mo. Oo nga. Aray, Cheng Yuan. Bilis. Bilisan mo ang pagmamaneho. Tulungan mo ako. Hindi ko kaya. Hindi marunong lumangoy. Tulong. Tulungan mo kaming magbukas ng daan sa harap. Tulungan mo ako. binigyan na kita ng pagkakataon. Hindi ko inaasahan buntis ka. Gusto mo pa ring akitin si Mr. Gu. Walang hiya ka talaga. Ngayong araw, walang sasaklolo sa'yo. Oras mo na. Kung may mangyari man sa aking apo kong ginto at sa aking apo sa tuhod, ang lupang ito ay gagawin kong pantay. Mukhang ang batang to ay talagang mawawala. Ano naman, karapat-dapat yan sa kanya. Sinayang niya ang kinabukasan namin. Ang parusang yon ay napakagaan pa. Walang kinikita, nag-uwi pa ng anak sa labas, at nagdadala ng kahihiyan sa pamilya. Karapat-dapat sa kanya. Anak, nanay ang may kasalanan sa'yo. Tumigil kayo! Sagipin niyo siya. Dapat mapanatili ito, ang aking apo sa tuhod. Sino ang gumawa nito? Sino ang gumawa nito? Mabuti nga. Kayong lahat kayo, isa-isa, makinig kayong mabuti sa akin. Siya, Su Ruan-Ruan. Ang dinadala niya ay akin, ang anak ni Gu Chengyuan. Ito ay para sa aming pamilyang Gu. Ang tanging lahi. Ako. Ang dinadala ko ay
ang anak ni Ginoong Gu. Kami ay... Ngayon, ang mag-ina. Kung dahil dito, magkaroon ng kahit kaunting pinsala, kailangan kong ipaalam sa inyo, mas masahol pa sa kamatayan ng buhay. Pagsisisihan ang pagdating sa mundong ito. Ginanggu, huwag kayong padala dito. Sa panloloko ng babaeng ito, ang kanyang dinadala, malinaw na, anak ng janitor. Ito si Lin Manny, nagsisinungaling at naninira sa aking manugang. Agad natanggalin siya. Permanenteng ilagay sa blacklist ng industriya. Ilabas siya. Ang iba pang kasali sa pambubuli, lahat ay tatanggalin. Lola, huwag kayong mag-alala. Tiyak kong aayusin ito. Huwag po, Ginoong Gu. Lola, ang aking pangangatawan. Maaari ring magbuntis para kay Ginoong Gu. Ginoong Wang, ang inyong institusyon, talagang napakagaling naman. Tahimik na pinapayagan ang pambubuli ng mga estudyante kahit na muntik na ang pumatay sa aking anak. Ginoong Gu, hindi ko rin alam. Ang bagay ay aabot sa... Ganitong kalagayan. Ginoong Gu, huwag kayong mag-alala. Tiyak ako ay aayusin ng mabuti. Tingnan ninyo. Ang ating pagtutulungan. Ang pakikipagtulungan sa Gu Group ay nakasalalay sa sinseridad ninyo sa pag-aayos, kung may kahit katiting na pagkukulang pa. Oo. Pakiusap, huwag kang magalit, Ginoong Gu. Tiyak na kami ay magpaparusa ng walang awa, ganap na mag-aayos. At saka, tiyak na ibabalik namin si Su Ruan. Ay, mali. Ang pagiging estudyante ni Ginang Gu, sinisiguro naming kasiyahan ninyo. Aray, akala ko ba, ang pamangkin ko pala ay nagdadalang tao ng anak mo. Magbabayad ka, kung kulang sa 1 milyon. Hindi pwede. Tama. Eksakto. Magbayad ka. Huwag. Huwag kang magpabiktima sa kanila. Ang 1 milyong ito ang kabayaran para putulin ang relasyon ninyo kay Binibining Su. Kung magpakita pa kayo sa harap niya, ang aming Gu Group gagawin naming impyerno ang buhay ninyo. Akala ko ba ay maluwag pala ang bulsa? Kung alam lang sana namin, hihingi sana kami ng mas malaki. Suntukin. Huwag ninyong sayangin ang 1 milyong pambayad sa ospital. Anong ginagawa ninyo? Ito ay... Ito ang aking supplementary card. Walang limitasyon. Sa hinaharap, kung ano ang gusto mong bilhin, bilhin mo lang. At itong 2 dokumento, parehong mga ari-arian para sa iyo, at 10% na shares ng Gu Corporation. Ha? Ano? Hindi na kailangan. Ruan, anak. Tingnan mo, ang pinili ni Lola para sa iyo, kolyeng brilyante. Pulserang jade, alahas na perlas. Ang ganda sa iyo. At itong mga dekalidad na edible bird's nest, mahalagang ginseng, at bihirang donkey hide gelatin para pampalakas ng katawan mo. At ito pa, ang pinakamagandang damit para sa mga buntis. Tingnan mo kung magugustuhan mo. Hindi na kailangan. Lola, amo, talagang hindi na. Napakamahal ng mga ito. Hindi ko matatanggap. Hindi ko naman kailangan. Mukhang ng ating ruan-ruan, ayaw sa mga karaniwang bagay na ito. Dalhin nyo na yan, itapon nyo lahat, sabihan ang mga brand. Ayon sa sukat at ganda ng aking manugang, ang pinakabagong koleksyon, lahat ng estilo, magpadala ng bagong set para makapili ng dahan-dahan si ruan-ruan. Ganoon din ang alahas. Pangkaraniwan lang ang kulay ng mga ito, hindi bagay sa aking manugang. Palitan ng pinakamagandang pink diamond at blue sa. Wag. Wag mong itapon.
hindi sa ayaw ko. Sobrang mahal kasi, hindi ko basta-basta matatanggap ang ganito kamahal na bagay. At saka, Ruan. Ikaw ang bunsong may bahay ng pamilya Gu. Siyempre, bagay sa'yo ang mamahalin. Lola, Amo Gu, salamat sa pagligtas ninyo sa akin. Pero talagang hindi ako ang sinasabi ninyong bunsong may bahay. Ang batang ito, aksidente lang, ni hindi ko nga nakasama ang isang lalaki. Nagawin yon. Bigla na lang akong nagbuntis. Hindi ko rin alam kung ano ang nangyari. Ang bait-bait ninyo sa akin, ako, hindi ko ito karapat-dapat. Sa huli, ang dinadala mo ay ang anak ko. Hindi mo kailangang mahiyang tanggapin. Karapat-dapat ka sa lahat ng ito. At saka, tungkol sa pagbubuntis mo, nalaman ko na rin ang totoo. Ano ang nangyari? Si Lin Money. Kumuha siya ng patago ng dugo mo at pumunta sa Miaojiang para humanap ng isang napakasamang same-life Gu. Ang anak na uod, ang taong kinain nito, ako yon. Kaya ang dinadala mo ay ang anak ko. Diyos ko! Isang uod lang, nakapagbuntis sa akin, paano mayroong ganito kakaibang bagay sa mundo? At nangyari pa sa akin. Sergo, anong ginagawa mo rito? Nakalimutan kong nandito ka pala. Kung ganon, sa sala na lang ako matutulog. Hoy, bakit nakalock ang pinto? Lola. Ikaw ang gumawa nito, di ba? Buksan mo ang pinto. Buntis pa naman si Ruan ngayon. Hindi kami pwedeng. Ay naku, tol. Anong iniisip mo? Akala mo ba si Lola ay walang delikadeza? Pwede bang buksan mo muna ang pinto? Mahina ang katawan ni Ruan. Ngayon lang, nakaranas siya ng matinding pagkabigla. Paano kung magkaroon siya ng bangungot sa panaginip, maihaw man lang, o sumakit ang katawan? Paano na? Hindi pwedeng walang mag-aalaga sa kanya. Makinig ka na lang kay Lola. Ngayong gabi, dito ka lang at samahan mo si Ruan. Ito ay utos. Narinig mo ba? Lola, hindi ito tama. Pwede namang ang katulong ang... Pwede bang ikumpara ang isang katulong sa iyo? Ikaw ang tunay na ama ng bata. Hindi ka sumasama. Sino ang sasama? Huwag mong istorbohin si Ruan. Matulog kasama ng aking apo sa tuhod. Ginoong Gu, Tulungan kita. Kung hindi mo tuyuin ang buhok mo, magkakaroon ka ng sakit ng ulo. Ikaw ngayon, hindi ka dapat magkasakit. mayroon pa ring tao. Unang beses na may nagmalasakit sa akin ng ganito. Halos tapos na. Siya parang hindi maganda ang pakiramdam. Nagbabaligtad-baligtad siya. Ginawa niya to para alagaan ako kaya... Ginoong Gu, ikaw tulog ka na ba? Hindi pa. Naiistorbo ba kita? Hindi. Hindi naman. Matigas ba ang sahig? Hindi ka komportable matulog, no? Okay lang. Okay lang naman. Yung... Baka gusto mong dito ka na lang sa kama matulog? Malaki naman itong kama. Sa isang gilid lang tayo matutulog. Diyos ko, ano bang sinasabi ko? Inimbita ko pa ang isang lalaki sa kama. Siya. Anong nangyari? Hindi ka ba komportable dito? Mas okay na ba ngayon? Mas okay na. Ruan, ano bang ginagawa mo? Paano mo hinayaan si Ginoong Gu na maging masahe mo? Ginoong Gu, ako kasi.
Gu Chengguan. Suruan-ruan, pinahamak ninyo ako ng ganito kalala. Walang sino man sa inyo ang magiging maayos. Ngayong pagkakataon, inubos ko ang lahat ng aking kayamanan para lang makahingi ng bagong kulam. Buti na lang, si matandang Ginoong Gu ay buhay pa. Sa pagkakataong ito, tatapakan ko kayo. Oy, ikaw ba ang tiyuhin ni Suruan-ruan? Pwede ko makipagkasundo sa inyo. Tayo'y magtulungan. Sisiguraduhin kong kikita kayo ng walang lugi. Gu Chengyuan, Suruan-ruan, at saka iyong napakasamang matandang babae. Hintayin ninyo. Ang sa akin, kukunin ko isa-isa ang lahat. Ang munting prinsipe ni Mama, tayo, ay malapit nang umuwi. Ginoo, ang almusal ni Ginang handa na. Gusto po ba ninyong ipadala sa inyong kwarto? O kaya ay kakain sa dining room? Ipadaan mo na rito. Hindi, wag na. Ako na lang ang bababa para kumain. Kailangan mong magpahinga. Huwag kang gagalaw. Humiga ka lang. Ipadaan mo. Ginang, mag-enjoy po kayo sa pagkain. Swan-swan, mukhang maganda ang iyong kulay. Kumain ka ng marami para madagdagan ang nutrisyon. Salamat po, Ginang. Sobrang abala po sa inyo. Kumain ka na. Pakalumamig. Sino ang nagsabi? Buntis ka? Hindi ka dapat? Hamp. Sige na. Hindi na kita aabalahin, Swan. Ako at si Cheng Yuan may gagawin kami sa kumpanya. Magpahinga ka ng mabuti sa bahay. Huwag kang magpagala-gala. Kung may kailangan ka, utusan mo ang tagapangasiwa. O kaya ay tawagan mo ako. Oo, alam ko na. Ingat kayo sa biyahe. Alis na ako. Hoy, tingnan mo ang lugar na ito. Ang ganda at grandeng-grande. Anong ginagawa ninyo rito? Hindi kayo welcome dito. Pinaghirapan naming palakihin ka. Hindi madali. Ngayon, nagtagumpay ka na. Panahon na para magbalik ka ng utang na loob. Kailangan ng kapatid mong lalaki ng pera para sa bahay, para sa kasal niya. Malaki pa ang kulang. Ang utang mo sa amin, hindi ba dapat bayaran mo na? Nagsilbi ako sa inyo ng buong sikap, sa loob ng maraming taon. Palagi kong ginagamit ang kinikita ko sa trabaho para buhayin ang sarili ko. Kailan ako nagkaroon ng utang sa inyo? Hayop ka! Kung hindi kami nag-ampon sa iyo, patay ka na sana. Ang buhay mo, sa amin galing. Talagang taong walang utang na loob. Napakayaman ng pamilya Gu. Kahit konti lang ang ibigay mo sa amin, napakalaking halaga na yon. Bakit ang sakim mo? Kayong mga sakim. Ang pera ng pamilya Gu, sa kanila yon. Wala akong karapatang galawin yon. At saka, hindi ko kukunin ang pag-aari ng iba. Para punan ang walang katapusang pangangailangan ninyo. Si Amo Gu at ang matanda, napakabait nila sa akin. Hindi ko na sila dapat dagdagan pa ng problema. Hayop ka talaga. Anong sinasabi mo? Tayo ang magkakapamilya. Bakit parang sa labas ka kumakampi? Ano ba ang nasa isip mo? Oo nga. Huwag mong pabayaan ang pamilya mo dahil lang sa mga taong hindi mo kadugo. Payo ko sa inyo, lumayo kayo sa ilang tao. Baka ma-exploit lang kayo. Huwag kang magsalita ng ganyan. Anong ibig sabihin ng exploit? Ito'y pakikipagtulungan para sa kapwa kapakinabangan. Kung hindi dahil sa mga bulate na dinala ko, makararanas ka ba ng ganitong karangyaan? Sa madaling salita, ako ang dapat mong pasalamatan. Ako. Pasalamatan? Lin Manny, wala ka bang hiya? Sinira mo ang reputasyon ko, muntik na akong ma-expel sa eskwela, at muntik pang maging sanhi ng pagkamatay ng dalawa. Ang utang na loob mo ay talagang hindi ko malilimutan. Ikaw. Tama ang sinabi ng pamilya mo. Talagang walang utang na loob ka. Tagapangasiwa, palayasin sila. Opo, Bini-Bini. Oy, ano ba?
Sinong may lakas ng loob na humawak sa akin? Ang dinadala ko sa tiyan ay ang tagapagmana ng pamilya Gu. Kung may mangyari man dito, 10 buhay ninyo ay hindi sapat para bayaran ito. Ang nasa tiyan mo, paano pwedeng maging anak ng pamilya Gu? Si Ginoong Gu ay isang maingat na tao. Hindi kanya papayagang makatakas sa pangalawang pagkakataon. Anong ginoong Gu na yan? Ako, ayaw na ayaw ko sa lalaking yun. Ang dinadalang bata ko ay kay Lolo Gu. Ang anak mo, 2 henerasyon ang itaas nito. Lolo Gu? Mahigit kalahating taon nang walang malay si Lolo. Paano posible yon? Suruan Ruan, nakalimutan mo na ba na nakapaglagay ako ng uod para kagatin si Gu Chengyuan at magdalang tao ka sa kanya? Akala mo ba hindi ako pwedeng maglagay ng isa pa para kagatin ang matandang yon? Sira ang ulo mo. Kahit ang may sakit na lolo, hindi mo pinalampas? Ginagawa mo ang ganitong masamang bagay? Hindi ka ba natatakot na magbayad sa ginawa mo? Karma? Ikaw ang dapat magbayad. Ang mga ito, dapat sa akin ang mga to. Ikaw ang kumuha ng lahat sa akin. Madali rin akong magdalang tao. Bakit ba ang tulad mong Promdi ang nakakaranas ng ginhawa dito? Promdi? Dahil Promdi ako? Karapat-dapat akang hamakin? Karapat-dapat akang apihin? Tapat at masipag akong nagtatrabaho. Ikaw, sa maruming paraan mo, ang itinakwil mo ako. Kaya nangyari ang lahat ng itong. Hindi ka lang nagsisisi. Lumala pa ang ginagawa mo. Wala ka ng lunas. Ibinabalik ko lang ang sa akin. Ibinabalik ko ang nararapat sa akin, ang katayuan at posisyon. Ano ang mali ko? Kapag pinalitan ko na ang matandang babaeng iyon at naging matriarch na ng pamilyang Gu, ikaw at ang sanggol sa tiyan mo ay hindi karapat-dapat magsuklay ng sapatos ko at ng anak ko. Narinig mo ba? Gago ka. Si Miss Lin ang siyang magiging babaeng Panginoon ng pamilyang Gu. Magpakabait ka. Dali, ilabas mo ang perang ibinigay sa iyo ng pamilyang Gu at ibigay mo sa amin. Bilang paggalang sa akin at sa tiyuhin mo. Kung hindi, kakampi kami kay Miss Lin para sabay-sabay kaming labanan ka. Walang utang na loob. Tama. Si Miss Lin ang tunay naming tagapagligtas. Payo ko sa iyo, sumunod ka na lang. Ilabas mo ang pera. Sinabi ko na, wala akong pera. Gusto niyo ba talagang itulak ako sa kamatayan? Bago kayo masiyahan? Huwag kang magpakapalad. Kung ayaw mong maglabas ng pera, sumama ka sa amin pabalik. Ang tiya mo ay nakahanap ng magandang mapapangasawa para sa iyo, si Amuli, mula sa katabing baryo. Ang lalaki, 60 taon pa lang, nasa kalakasan pa. Yung 2 asawa niya dati, hindi pinagpala, namatay. Pero hindi siya maselan, kahit na ikaw ay babaeng nabuntis nang hindi kasal. 6 na po? 2 asawa ang namatay? Ibig sabihin, itinutulak ninyo ako sa impyerno. Basta't magpakabait ka, ipalaglag mo ang batang itong nakakasagabal, magpakamabuti ka, pakasalan mo siya at alagaan mo siya. Ang dowry, ibigay mo sa amin ng buo. Yung mga nakaraan mong kalokohan at kawalang... Umalis ka, layas kayong lahat. Huwag ninyong pakialaman ang anak ko. Maliban na lang kung patay na ako. Huwag kang magmalaki. Akala mo ang pamilya Gu ay makakaisip pa sa'yo? Ngayon, nagpapanggap lang silang mabait sa'yo dahil hirap silang magkaanak? Kapag nanganak ka na, ang mga taong ito na mapagkunwari itatapon ka na lang nila. Huwag mong sabihin yan tungkol sa kanila. Samantalahin mo na ang pamilya Gu, hindi pa nagsasawa sa'yo. Kumuha ka na ng totoong pera. Tingnan mo, malinaw sa pamilya mo. Ikaw lang ang nagbubulag-bulagan. Itong nasa tiyan mo. Ano naman ang mangyayari kapag isinilang yan? Apo lang naman yan ng anak ko. Sa hinaharap, dito sa bahay na ito, wala rin siyang pwesto. Kaysa naman dumanas siya ng hirap, mas mabuti pa. Ipalaglag mo na lang ngayon. Huwag kang mag-akala. Huwag mong galawin ang anak ko. Kung may ipalalaglag man, ikaw dapat. Ikaw! Makinig ka sa payo ng tiyahin mo. Samantalahin mo na si Sir Lee gusto ka pa. Magpalaglag ka na. Magpakasal ka na. Tingnan mo, si Sir Lee, napakabait na tao. Hindi ka nirereklamo, may patay na sa tiyan mo. Napakabuti niya. Bakit hindi ka magpakasal sa kanya? Sakto ang edad ninyo. Mas mabuti pa kung ikaw ang magpakasal sa kanya. Ikaw, ang inayos para sa'yo, ayaw mong pakasalan. Hintayin mo na lang ang pamilya Gu. Papatayin ka nila. Si Ginoong Gu at ang matandang ginang ay mabubuting tao. Hindi nila kailanman gagawin, tulad ng sinasabi ninyo. Basta, mabuti si Ginoong Gu sa bata. Kung ano man ang gawin sa akin, wala akong pakialam. Sa huli,
Wala ka pa ring choice kundi umasa kay Gu Chengyuan. Mabubuhay ka nang nakatingin sa mukha ng lalaki. Ako, iba. Ang ama ng nasa tiyan ko, mukhang hindi na magtatagal kapag namatay na siya. Ang anak kong lalaki, ang magiging pangunahing tagapagmana ng pamilya Gu. Sa oras na iyon, wala akong hindi makukuha. Mag-aalaga ng maraming batang lalaking modelo. Araw-araw na maglilingkod. Ang buhay na iyon, 100 beses na mas maganda kaysa sayo. Itinuturing mo ang bata bilang kasangkapan. Hindi ka karapat-dapat maging ina. Magagamit ko siya. Iyon ang kanyang kapalaran. Pagkapanganak sa kanya, tiyak na magpapasalamat. Inihanda ng langit para sa kanya. Isang inang kasing talino ko. Upang sa pagkapanganak pa lang, mayroon na siyang malaking kayamanan. Ruan, inggit ka lang kay Miss Lin. Walang kwenta yan. Si Miss Lin marunong. Hindi tulad mo tanga. Wala kang utak para kumita. Karapat-dapat lang na mahirap ka. Tama na. Huwag mo nang pakialaman ng taong di marunong tumanggap ng kabutihan. Sasabihin pa. Buntis ako ngayon. Napakamahal ko. Kaya hindi ako makakagalaw ng personal. Ano ang gusto ninyong gawin? Kayong dalawa, huwag kayong tumanga-tanga diyan. Ayan na. Tulungan niyo siyang alisin yung nakakasagabal na bata sa tiyan niya. Kung hindi, yung pinangakong pera sa inyo, wala na. Kung hindi malaglag yung bata, kahit isang kusing hindi niyo makukuha. Matagal ko nang kinamumuhian tong palamunin. Ngayon, pera ko. Katulad mo. Ngayon, kailangang maipagpalaglag. Huwag kayong maniwala sa kanya. Hindi niya kayo bibigyan ng pera. Bilisan niyo, hatakin niyo siya palabas. Alice, Aray, Ruan. Talagang napakabuting manugang. Alice! Pakiusap, bitawan niyo ako! Umalis kayo! Bitawan niyo ako! Aray, Hala. Naku, bigla kang sumakit. Baka naman. May nangyari kay Ruan? bumalik tayo. Bilisan mo. huwag mong subukang putulin ang pinagkakakitaan ko. Pinapalaglag mo ang bata para sa ikabubuti mo. Kapag hinayaan mo ang pasanin na ito, ano ang maidudulot nito sa'yo? Para sa ikabubuti ko? Kahit mamatay ako, hindi kayo magluluha kahit isang patak. Anong karapatan ninyo para sabihin, para sa ikabubuti ko yan? Sumasagot ka pa? Pinagsasagot mo ako? Sige, di ka sumunod. Ikaw putang ina mo. Tiyak na may malaking problema sa bahay. Imbestigahan. Tingnan ang CCTV ng bahay. Bilisan mo. Opo. Suhong, masyado kang marupok. Umalis ka dyan. Ako na. Wag! Tumigil kayo. Ang dinadala sa tiyan ni Madam ay dugo ng pamilya Gu. Kapag may nangyari sa bata, hindi ninyo kayang panagutan yan. Hilahin natin siya palayo. Umalis ka! Umalis ka dyan. Umalis ka na. Ayaw mong umalis? Sige, maghintay ka. Maghintay ka lang. Ngayon, walang makakapagligtas sa'yo. Kung hindi mo ipapaterminate ang bata sa tiyan mo, ngayon din, sisirain ko ito. Wag! Tita, ang bracelet na ito ay huling alaala ko sa magulang ko. Pakiusap, ibalik mo na sa akin. Ngayon, binibigyan kita ng 2 pagpipilian. Una, sumunod ka ng maayos at tulungan ka naming alisin ang batang iyon sa tiyan mo. O kaya, ngayon din, sisirain ko ito at putulin ang lahat ng pag-asa mo. Pumili ka. Wag! Wag mong galawin. Nang mamatay ang nanay ko, hawak-hawak pa niya ito. Nang kunin mo ito noon, nangako ka sa akin, naiingatan mo ito para sa akin. Oo, nangako ako sa'yo. Pero ikakasal ka na ba? Kung sasang-ayon ka sa akin na pakasal kay Amoli at ipaterminate ang bata sa tiyan mo para mabawi ko ang dowry, ngayon din, ibibigay ko ito sa'yo. Nahanap na. Si Lin Manny, kasama ang pamilya ni Miss Su, nagkakagulo. Mukhang noong una, ang aral na ibinigay sa kanila ay masyadong magaan pa. May isa pang bagay. Medyo mahirap sabihin. Ano yon? Sabihin mo na. Si Lin Manny, sabi niya, ang bata sa kanyang sinapupunan ay Ang mga gamit ng aking mga magulang, handang ibigay ang buhay ko para rito. Pero ang bata ay inosente. Handang gawin ito habang buhay, maglingkod sa inyo ng buong puso. Bawat perang kikitain ko, ay ibibigay ko sa inyo. Pakiusap, patawarin ninyo ang aking anak. Bakit ko kayo patatawarin?
Ang kailangan ko ngayon ay pera. Akala mo ba hindi kami magwawasak? Suhong, ipakita natin sa kanya kung may lakas ng loob tayo. Wag! Ibaba mo agad ang mga gamit ng kanyang mga magulang. Huwag ninyong takutin ang binibini. May mangyayari sa kanya kapag dumating si GNA. Gu at ni Gigu, lahat tayong narito ay magkakagulo. Umalis ka! Si Matandang Gu at si Gu Chengyuan, ano ba sila? Si Gu Chengyuan sa hinaharap ay magiging apo ko. Sa hinaharap, sa pamilyang Gu, ang babaeng may pinakamataas na kapangyarihan. Ang salita ko ay batat. Sino ang may lakas ng loob na humadlang? Kapag ako na ang nasa puder, siya ang una kong pag-iinitan. Ito, Nakikiusap ako sa inyo. Huwag ninyong galawin ang mga naiwang gamit ng mga magulang ko. Iwanan ninyo ang anak ko. Ano ba ang gusto ninyo? Gagawin ko ang lahat. Ni Piso, wala kang maibigay? Bakit ka namin palalampasin? Sabihin ko sa iyo, ngayon, wala nang makakapagligtas sa iyo. Kung mananatiling buhay ang sanggol sa tiyan mo, kung ito ay maliligtas, ang malaking pakinabang na para bang nasa bibig ko na ay mawawala lang, ni sentimo, wala akong mapapala. Binigyan ka ng daan. Ayaw mong piliin. Ganun ba? Sige. Ako na ang pipili para sa'yo. Papanoorin kitang mabuti kung paano mawawala ang kaunting na iwang gamit ng mga magulang mo at ang anak mong ito ay magkakasabay na mawawala. Wag! Hindi ako naniniwala na hindi matanggal ang masamang laman sa tiyan mo. Wag! Tigilan ninyo iyan. Tingnan natin kung sino ang may ganitong kapal ng mukha na maglakas loob gumalaw sa babae ni Gu Chengyuan. Lin Manny, ang bata na dinadala mo, hindi talaga ito sa pamilya Gu. Matandang bruha. Ano ang ibig mong sabihin? Inggit ka lang sa akin. Inggit ka dahil kaya kong bigyan ng matanda, magkaanak, at ikaw, hindi ka makapag-anak. Ang dinadala ko ay ang kanyang anak. Huwag mong subukang lokohin ako. Huwag mong asahan. Kunin ang mana ng aking anak. Gago, ang babaeng taga Miaojiang na hinanap mo, hindi niya sinabi sa iyo, ang mahalagang bagsubaming matanda sa aming pamilya. Pangangatawan ng hina na hanggang sa limitasyon. Kahit na gumamit ka ng uod na pangkulam, kagatin siya ng 100 beses. Hindi pa rin siya maaaring magpaanak sa iyo. Ang iyong maruming isipan, mula pa sa simula, ay tiyak na walang laman. Lin Manny, mas mabuti pang pag-isipan mo. Gumastos ka ng malaki. Ang uod na pangkulam na hiniling mo. Sino talaga ang kinain nito? Hindi ako naniniwala. Kayo ay nagtutulungan para lokohin ako. Gusto mong tumakas sa utang. Sasabihin ko sa inyo, wala kang pag-asa. Kayo ngayon, walang sino man ang dapat humipo sa akin. Ako ngayon, at ang matandang Gu. Ngunit ang ina at anak, na uod ay magkadugtong. Kung ako ay masaktan ng kaunti, siya naman ay masasaktan ng 10 beses. Ang matanda niyang katawan, hindi kakayanin ang pagod. Oh. Subukan mo. Walang utang na loob. Gusto mo bang patayin ang lolo mo? Ang galing mong magbaliktad ng katotohanan. Sa ganitong pagkakataon, hindi mo pa rin natatakot? Mga tao, palayasin ang babaeng mapagbalat kayo at masamang ugali. Palayasin siya, kasama ang 2 kasabwat niya. Huwag mong dungisan ang lupain ng pamilya. Gu, Matandang bruha, naiinggit ka lang sa kabataan ko. Naiinggit ka sa kakayahan kong magbuntis. Ayaw mong makita ako bilang matrona ng pamilya Gu. Ikaw ah. Aray, ang tiyan ko. Masakit ang tiyan ko. Ang tiyan ko. Aray ko. Masakit din ang mukha ko. Lin Manny, alam mo na ngayon kung kaninong anak ang dinadala mo, di ba? Ang lapit-lapit ng ugali ninyong dalawa. Baka naman ang bata sa tiyan mo ay sa tiyuhin ko. Manyakis ka? Yung kagat ng uod, ikaw pala ang may pakana. Ikaw ba ay sinadya akong ipahamak? Gusto mo ako ang magkaanak para sa'yo? Gusto mong mangarap ng imposible. Panaginip lang yan. Sinira mo ang buhay ko. Papatayin kita. Putang ina mo, kasinungalingan. Huwag kang magbintang ng walang basihan. Chang, hayop ka. Manyakis kang matanda ka. Gusto mo palang ipaanak sa batang, to ang anak mo? Wala ka bang hiya? Ha? Wala ka bang hiya? Aray, mahal, hindi totoo yan. Matandang walang kwenta ka. Ngayon lang, lalabanan kita. Ang sakit. Ang sakit. Tumigil ka. Suruan-ruan. Ikaw ba at ang matandang ito nagkasabwat na sinadya akong saktan? Malinaw na kayo ang nagdusa sa sariling kasalanan. Kasakiman, pagkukunwari.
Lahat ng paraan ginawa. Sa huli, sila rin ang naapektuhan. Ang lahat ng ito. Ano ang kinalaman ko dito? Ikaw ang suruan-ruan. Tiyak na ikaw ang malas na ito ang sumira sa akin. Ikaw ang kumuha ng lahat sa akin. Sasabay ako sa iyo sa kamatayan. Tama na, matagal mo nang pinlano. Gusto mo lang mabuntis, di ba? Kaya tinulungan kita, inayos ko, para sa iyo, ang isang taong makakapagpabuntis sa iyo. Ikaw ang Gu Chengyuan. Ano ang ginawa mo? Ang lupit mo. Ang anak ko, hindi. Suruan-ruan. Bakit? Bakit ang swerte mo? Bakit? Ruan-ruan, kahit papaano, pinag-aral ka namin. Oh, Ruan. Hindi tao si Tio Zhang. Hayop si Tio Zhang. Pero magkakapamilya tayo. Mas makapal ang dugo kaysa tubig. Kahit mabali ang buto, magkadugtong pa rin ang litid. Sa mga susunod, magbabago talaga kami. Talagang ituturing ka naming parang santo. Pakiusap. Kausapin mo si Amugu. Ayaw naming mamatay. Ayaw naming maging pilay. Magkakapamilya? Nagsilbi akong katulong sa bahay nyo. Nagtrabaho para makapag-aral. Bawat sentimong kinita ko, kinuha nyo lahat. Sa totoo lang, naniniwala akong nabayaran ko na ang utang na loob sa inyo. Pero kayo, dahil sa pera, hindi lang dinungisan ang puri ko, sinira pa ang kinabukasan ko. At hindi lang isang beses ako itinulak sa kapahamakan. Nagkakamali ka sa amin. Lahat yun ay dahil sa sumpain na Linmani. Siya ang pumilit sa amin. May hawak siyang kutsilyo. Inilapat sa leeg namin. Oo, kami ang mga taong pinakamahalaga sa iyo sa mundo. Paano namin kayang saktan ka? Kung hindi kami sumunod sa kanya, papatayin niya kami. Tama. Kung hindi kami sumunod, siya, huhukayin pa niya ang puntod ng mga magulang mo. Paano namin hahayaang saktan niya ang mga magulang mo? Ang mga sinasabi ninyo, naniniwala ba kayo? Hanggang ngayon, pinapasa nyo pa ang sisi. Nakalimutan na ba ninyo kung paano ninyo ako itinulak sa kapahamakan? Ruan, mahirap din ang buhay ko sa mga nakaraang taon. Kung nabubuhay pa ang mga magulang mo, hindi nila gugustuhin na mag-away-away ang ating pamilya, di ba? Anak ko, patawarin mo na ako. Tumigil ka! Wala kang karapatang banggitin sila. Paulit-ulit kayong nanggugulo gamit sila. Hindi lang winasak ang mga alaala nila. Gusto nyo pang patayin ang anak ko. Sa pagitan natin? Galit lang ang meron. Wala nang pagmamahal. Umalis ka. Ngayon din, mawala ka sa harap ko. Wala akong ganitong pamilya sa buhay na ito. Sa susunod na buhay, magpakailanman, ayaw ko nang makita ang pangit ninyong mukha. Umalis kayo. Ruan, mali kami, pakiusap. Pakiusap. Kayong dalawa, iligal na pagsalakay sa tahanan ng iba, sadyang pananakit, bukod pa rito. Ang inyong utang, sugal at mataas na interes, malaking halaga, walang sapat na pera. Sapat na para mabilanggo kayo habang buhay. Ruan, patawarin mo kami. Pakiusap. Ruan. Sagipin mo kami. Pakiusap. Ginang Linmani, ikaw ay sangkot sa panloloko, sa pautang. Bakit? At paninirang puri. Malinaw ang ebidensya. Sumama ka sa amin. Dalhin siya. Bakit? Ruan. Huwag ganyan. Ruan. Ang sakit. Ano ang nangyari? Masakit ang tiyan ko. Tawagin ang doktor, kunin ang pinakamahusay na obstetrician. Ruan. Gising ka na, Ruan. Ikaw talaga. Ang swerte ng pamilya namin. Narinig ng lolo, iyak ng apo. Kanina lang ay dumilat. 4. Dobleng saya talaga. Naipangalan ko na ang 50% ng shares ng Gu Conglomerate sa pangalan mo at saka Kinoonggo. Sobra na. Hindi mo kailangang maging mabait ng ganito sa akin. ang pagiging mabait sa asawa. Hindi ba dapat lang yun? Tama, pamilya tayong lahat. Mula ngayon, huwag ka nang magpakapormal. At isa pa, mula ngayon, huwag mo na akong tawaging Ginoong Gu. Anong tawag? Tawagin mong asawa.
asawa. Hindi ko naririnig. Asawa. Ang kumagat sa puso ng hari, hindi ito salamangka. Ito ang pusong dumaan sa hirap, ngunit lalong nagniningning. Sapat upang magpainit sa natitirang buhay at magliwanag sa kinabukasan. Mula ngayon, ang puso mo ay katulad ng puso ko. Magkasama hanggang pagtanda.